taong panunungkulan, uukit sa isipan ng mamayan ang kanyang mga nagawa na posibleng maging dahilan upang mahirap na siyang talunin sa mga susunod pang eleksyon. Iyan ang DZRH News, ang Diverde, RH16, naglilingkod sa pagbabalita. Para pa rin po sa karagdagang impormasyon, mga balita, mag-log on sa www.dzrhnews.com at i-follow kami sa Twitter at DZRH News. Oras sa buong Pilipinas, ganap na ang 5 minutong makalipas ang alas 8 ng gabi. Aba, masaya yata ang kumari ko ngayon ah. Espesyal na balita, tatak, Deo Makalma yan! Mga komentaryong walang katulad, tatak, Deo Makalma yan! At mga balitang sa kanya mo lang mababalitan! Lahat yan, tatak, Deo Makalma yan! Katandem ang mga banat na may katarayan pero may lambing sa dulo. Tatak, Panggarut Abaw naman yan! At mga hatak at banat na swak sa mga Pinoy. Tatak, Panggarut Abaw yan! Magkasama, magka-partner, magsanggang dikit sa Issue! Lakay Deo Makalma at Panggarut Abaw sa Issue! Di biro maging nurse, dapat marunong sa sakit at marunong ding mag-alaga. Yun bang may malasakit? Kaya pagdating sa bath soap, hanap ko, tulad ko, lalo't may pamilya ako. Kaya ang gamit ko, Shield Bath Soap. Galit ito sa sakit na dulot ng germs. May antibacterial na pareho ng sa leading brand. At may malasakit sa skin dahil may Shea Butter Moisturizer. May malasakit din sa budget dahil super affordable. Kaya naman approved ito ng Philippine Nurses Association. Shield, galit sa sakit, may malasakit. ACS! Pakinggan ang palatuntunang pangkalusugan. Lunas, Lunas. 7 minuto makalipas ang alas 8 ng gabi na nga may Valentine's Day na talaga. Naku, parang pang Valentine's ang dating. Bakit pa pinatutugtog yan, Het? Bakit yan ang ano? Hindi dapat yan ang pinatutugtog mo. Mali. Masisira tayo dyan. Masisira, ha? Balikan natin sina Doc Mike, si Stacy, tsaka si Eliza. Yung mga katanungan na pwede nyo i-text sa amin 2600, pwede rin po sa 2299. Marami pang mga katanungan dito, Doc. Sabi, Doc, good evening po. Pwede bang maka-apekto sa pagtulog ng anak ko kung maling mga foods ang kinakain niya? Minsan kasi puyat din siya, minsan mabilis matulog, Doc. Po. Actually, may problema rin sa pagkain ng yung nabanggit natin kaninang sweet tooth or yung pagkain ng masyadong matatamis. Sometimes, it can also lead to difficulty of sleeping. Sa iba, hindi lang po kape. Pag masyado ka maraming kinain na sugary, matatamis, it can also lead to insomnia. Yung iba, nagiging anxious sa ibang mga bata. Pati na rin matatanda, nagiging agresibo. And then sometimes nahihilo sa sobrang taas ng sobrang taas ng sugar na kanilang kinain. Ayun. So talagang yung kinakain talagang may direkta pala, no. So kung matatamis. Kung matatamis kung bawa gabi na pinakakain mo pa ng mga chocolate yung mga bata, mahirapan siguro makatulog yung mga yun. Opo. Pero Doc, ang pagkakaroon ba ng maraming DHA, EPA, ha? Halimbawa, kumpara sa bata o tao na laging may sapat na supply ng DHA, EPA araw-araw, kung ikukumpara siya dun sa taong minsan lang sa isang linggo magkaroon ng supply ng ganyan. Di ba ito ay omega-3, ano? DHA, yes, EPA. opo. May napansin ka bang kaibahan? Halimbawa sa mentalidad, sa mood, may malaki bang ano yan, epekto? Well, dun sa mga pasyente po natin na nabibigyan ng mga gantong supplements, sila ay medyo mga mas makalmado, mas madaling kasi sa pedya may challenging talaga mag-examine ng pasyente. Meron iba-iba yung mga bata, merong mga makukulit, ayaw magpa-check up, etc. Pero yung sa mga nabibigyan ng supplements like mga DHA, very cooperative yung mga pasyente. And then looking back, tracking their school performances, mas magaganda as opposed dun sa mga nakikita nating hindi nagsusupplement. Okay. Sila yung mga hindi mapirmi sa isang lugar,
ang kukulit, hindi mo ma-examine ng maayos. Pero bakit ba kailangan pa raw may EPA? Hindi ba pwedeng DHA na lang, Doc? Actually, ang EPA is a precursor of DHA. Ano ibig sabihin nun? Precursor, kumbaga, pwedeng maging DHA, ang EPA. Oo. Ang EPA kasi, kumbaga, kulang lang siya ng isang carbon para maging DHA. Kumbaga, pag kumain ka ng EPA sa katawan mo, pwedeng gawa ng mga certain reaction sa katawan mo, mako-convert yan to DHA. Ayun. And of course, hindi lang naman EPA, DHA ang kailangan. So, kailangan complete nutrients. Pero yun nga yung problema ang mga bata naman, although yung siguro iba kakain ng gulay, pero piling gulay lang din ang kinakain. So, hindi rin nakukuha yung complete nutrients. Ang Yamato, meron na namang bagong produkto, Stacy? Ito nga po yung The Brain, D'(B-R-A-I-N). Sir Chris, ito po ay merong DHA at EPA po for EQ and IQ po. And actually, Sir Chris, merong ongoing studies ngayon na they are also linking po yung EPA sa pagkontrol ng hunger signals po. Pero in short po, Sir Chris, ang DHA at EPA po, very healthy po yan sa katawan po. Yung bilanggit mo hunger signals, so ibig sabihin hindi kagad yung bata ay magiging napakatakaw, lalo na siguro sa mga chicherya. Yes, exactly. Po, exactly. Apo, actually isa yun sa mga nasa promo materials namin na it helps po na makontrol yung cravings po ng isang bata po. Kaya nga po itong produktong to is designed po, talagang ang tagal nitong pinag-aralan at pina-aprobahan natin yan sa FDA po. Para naman po mas safely taken po ng ating mga kababayan, anumang edad po and anumang gender pwede po yan. Paki-spell out nga yung The Brain. Ang spelling po ng ating produkto na The Brain ay letter D, apostrophe or kuwit po, B-R-A-I-N po, Sir Chris. The Brain. Pero totoo ba ang balita na may mga upcoming products pang Yamato? Anong yung mga iba pang produkto? Po, yung isang produkto po natin ay para dun sa, ika nga ni Doc last week, ay matalinaw. Yung mga gusto maging matalinaw. Ay matalinaw din ako nung nag-aaral ako. Lalo na sa math. Opo. Pareho tayo. Saka baliktaran po. Opo. Yun po kasi, sabi nga nila, Sir Chris, napakaraming bata ngayon, akala ng magulang ay mahina, yung pala, mahina ang utak, yung pala mahina ang mata. Yun sinasabi ng college professor namin sa law. Hindi lang dapat magaling mag-memorize ng mga provision ng batas, malinaw din ang mata. Correct po. And yun po, ito ang produkto ng Yamato from Japan again. Imported by Yamato for Seiya Pharma options po, yung mga kaibigan natin dyan. Yun po, yung ating bilberry, iSmart Bilberry po. iSmart Bilberry. Ano yung iSmart? Paano ang spelling? EYE-SMART. Ayun, iSmart. Bilberry? Yes. Ano ba yung bilberry? Ano ba yan? Bilberry po, kamag-anak niya po yung sikat na blueberry. Pero yung bilberry ang may pinakamataas na antioxidant level. So, it's a super antioxidant na hanggang ngayon pinag-aaralan rin po yan para sa mata po, Sir Chris. Parang nung World War II daw, yung mga British pilots nagkaroon ng improved nighttime vision dahil dito. Pero Sir Chris, ang maganda pang balita, may isa pa kaming product, ang Yamato Enterprises, yung Provimine Complete. Provimine? Yes, Provimine. Protein, vitamins, and minerals, plus collagen and vitamin C, at meron niyang spirulina po. Yung sikat na spirulina. Anong ginagawa ng spirulina? Yung ba yung pampakalma? For overall health po siya, for optimal health po, and napakarami pong studies linking it to dengue and cancer also po. So, ibig sabihin, itong Provin na ito, complete, pang-adult? Yes po. Pwede po for kids and adults. Actually, specially packaged po siya na maging presentable din po sa bata at sa matanda po. Ayan. So, pero yun ba? Available na sa mga Mercury drugstores? Coming soon pa na po. Coming soon pa lang. Baka na po. Ang available po natin, Sir Chris, The Brain. 14 pesos and 75 cents per soft gel. Squalene S, 9 pesos and 50 cents per soft gel. Glucosatin para sa arthritis po yun, Sir Chris. 9 pesos and 50 cents per tablet. Bagitin ko lang po yung ano natin, sa Mercury Drug, sa South Star, sa Rose Pharmacy, sa Pharmacia ni Doc, at sa Boyi Drugs. Paano naman mga kasigurado yung iba na sabi, ito bang lahat ng ito pwede namin i-take, safe ba i-take kahit na may maintenance drugs, napag-aralan ba ito mabuti ng FDA natin?
Yes po. Bukod sa FDA approved po siya, marami po siyang backup studies. Actually, online po pwede po tayong mag-check din. Napaka-ano na ngayon, high-tech na talaga ngayon. We can check for clinical studies online I din po. see. Oo, sa bagay. Doc, ang mga food supplement ba tulad nito, lalo na aprobado ng FDA natin, Food Drug Administration, Food and Drug Administration, ito ba okay lang na isinasabay kahit na halimbawa yung isang pasyente, napakarami ng gamot na iniinom? Oh, yes. Ang DHA naman is generally nakikita to sa mga karaniwang pagkain na mga seafoods. So, pwede po ito kasi parang karaniwang pagkain lang, kumakain ka lang din ng pagkain naman eh. At generally, wala naman pong adverse reaction or adverse effect sa ibang mga gamot na tinitake. Hindi ba nagkakaroon ng overdosage sa mga ganito, lalo na itong Dibrain? Well, with regards to overdosage, depends siguro kung beyond the recommendation dun sa pakete. Pero very unlikely ang overdosage dun sa DHA. Pero para safe, sundin lang ang recommendation, which is 1 to 2 capsules a day. Ayan. Magbabalik ko kami mga kaibigan. Again, kung may katanungan kayo, text lang sa 2600, pwede rin sa 2299 o kaya sa The Brain text line. Ano yung numero? Ang numero po namin ay 0920-533-4 0920-533-4 at 0935-870-2500 po. Oras sa buong Pilipinas, 816 mga kaibigan. Magbabalik kami makalipas na ilang patalastas. Balitang gigising, mga impormasyong babaon, mga bagong balitang sasalubong sa isang kumpletong umaga sa Magandang Umaga Pilipinas. Kumpletong impormasyon mula Metro at Mega Manila, kasama ang mga balita sa probinsya sa buong Pilipinas, kasabay ng pagtilaok ng manok sa umaga alas 4 sa RH. Magandang Umaga Pilipinas. Ang chika dapat araw-araw para laging fresh. Ang chismis dapat updated ka araw-araw para bago lagi ang pag-uusapan. Makichika, makichismis, maki-SD na araw-araw. Showbiz, chismis, araw-araw na. Lunes hanggang Biyernes, 1:30 ng hapon. Promise, lahat ng bago at lahat ng pinag-uusapan sa showbiz, una mong malalaman. At ako ang makakasama ninyo, ang sobrang updated, mas kumikinang pa sa bago at ang fresh na fresh. Ako si Rocky para sa SD Showbiz Chismis! ST Showbiz Chismis, araw-araw 1:30 p.m. Mga bagong-bagong mga balita, pinaka-latest na impormasyon, mga reports kung saan nangyayari mismo ang mga balita, saan mang bahagi ng mundo ang balita ang tumututok ang bayan. DZRH, pangunahing balita, kasama ang mga nirerespetong mga pangalan sa Taman, atin ang pakinggan ng programang Pangkalusugan, Lunas. Oras sa buong Pilipinas, alas 8:18 na mga kaibigan. Ayan, talagang pagka Pebrero, ganyan ang mga marinig mong mga awitin ha. For your touch. Ay nako, ewan ko kung saan makakarating yung mga awitin na yan. Pero babalikan natin itong ating talakayan ngayong gabing ito. Dami ng mga tanong, ha? Hey, thank you ha sa mga mga magagandang awitin. Mamaya, pag-usapan natin yan. Sabi dito, Chris, Doc, bakit ang mga bata na below 5 years old pag may tigdas patay agad?
Wow. Pag nag-take ng Debrain, bata kahit walang vaccination ng tigdas, hindi nagkakadigdas sa tao ba? Wow. Hindi naman po lahat ng ng below 5 years old patay agad. Hindi po. Kaya nga yung programa ng ating government, pabakunahan po lahat ng mga bata. Miski yung matanda, including senior citizens. Pwede yung magpabakuna regardless of their immunization status. Nagkaroon ka na ba ng sakit o nabakuna ka na, regardless yun, kaya dapat pagka may outbreak, talaga nagpapabakuna. Ngayon, yung below 5 years old, hindi ho lahat, kasi kung maaga ho na diagnose at nalamang may sakit na tigdas, hindi po umaabot sa mga komplikasyon. Yung komplikasyon na nakakakostang pagkasawi ng pasyente. Ayun. Uy, tuloy pa pala yun. Kala ko wala na. Anyway, Doc, Doc, maganda bang squalene sa puso kahit may heart enlargement? Tanong ni Rolly Heran ng Taguig City. Well, ang squalene naman is magandang supplement yan sa puso. No? Actually, isa yun sa mga madalakas ang study na benefit ng squalene is yung benefit niya sa heart. Ayun. Teka, kung squalene naman ang pag-uusapan, ano ba ang damang dosage niyan para maging epektibo at Actually, yung anak ko pong 3 years old, yan po, nagtitake rin po yan ng Squalene S po. And pakita ko na rin po yung box para sa ating mga viewers po. Yung box po na ito, kailangan ito mismo yung mabili nyo po. O kaya yung blister, no? SQUALENE-S. Kasi hanggang ngayon po, Sir Chris, talagang may nagkakamali pa rin. Ibang brand. Yun, yung iba may lasa, may aftertaste. May aftertaste. And sabi nila, according to them, di raw po masyadong nagiging epektibo. Saka pagka nadighay ka, isda ang ngayong ganun po. Exactly po, Sir Chris. So, ito po yung hanapin natin na box. Yung Squalene S, para rin po ito sa liver, hindi lamang po sa heart. Heart, liver, kidney, immune system. Kumbaga, dagdag po siya sa existing nating medication, sa vitamins po natin. Huwag po natin iiwan yun. Idagdag po natin yung Squalene S po. After meals ba yan o before meals din? Before meals. Actually, sa libro ng Squalene ko mismo nabasa to na very effective before meals. At ano yung ginadala niya sa katawan? Oxygen? Yes po, it helps bring back po oxygenation, proper oxygenation sa katawan po natin. Siyempre, kailangan marami rin po tayong ititake po sa araw-araw. Palagi ko nga, yan ngayon the best na Squalene, yung Squalene S. Yung, tinan nyo yung shot, nakatayo. Sa iba, wala, lumalangoy lang. Ayan, nakatayo, nakapamewang pa. Ayan, sabihin, malakas yung shot dyan. Sabi rito, okay, si Ike Gonzaga po ng Tagaytay City, pinag-uusapan natin ng dugo, kung malabnaw o malapot ito. Tanong ko po kung anong pH ito at anong kalagahan. Yan, naulit lang yung tanong. Yung sa lapot at labnaw po ng dugo, kung malapot po ang dugo, kung sobrang lapot to, iniiwasan mo yung magkaroon ng pamumuo. Kasi pag malapot po yan, pwedeng mamuo, pwedeng mag-cause ng pagbabara-bara dun sa ugat, causing different problems like atake sa puso, stroke, at marami pang iba. Pagka malabnaw naman, o sobrang labnaw, ito yung sabi natin, sobrang lapot at sobrang labnaw. Pag sobrang labnaw naman, ang problema, baka tendency niyan, matagal kang maghilom sa mga sugat. O pwede may tendency kang magdugo. Okay. So, ang mga supplement tulad nitong omega-3 and then ang squalene nakatutulong ba sa mga ganito ring bagay? Well, with regards to omega-3, ang omega-3 is na pag-aralan niya na nakakapagpa sa lapot nakakapagpa-tin ng dugo. So maiwasan yung mga pagkaklat ng dugo sa iba-ibang maliliit na blood vessels. Sabi nga raw ng mga cardiologists, mas kailangan yan ng mga taong mayroong problema sa puso, Correct. Mga heart problems. So mas kailangan ng the brain. And squalene din siguro kasi oxygen, kailangan ng oxygen Correct. Proper oxygen. Nung last Sunday, guest natin dito sa programang Radyo Henyo, mga taga UPPGH, mga hematologist. Sabi nga raw nila, kung malabnaw ang dugo, hindi gaano makaikot, hindi rin nakakaikot yung dapat na oxygen supply na binibigay sa iba't ibang organs natin. So, kailangan natin yung mga ganito. Dapat tama. Tama lang. Hindi malabnaw masyado, hindi masyadong malapot. Ang magdugo pala, Dok, merong pula, may puti, mga blood components. May green. Hindi ko nakikita yung green? Yung puti, hindi ko nakikita Green ba nakikita ba yun sa microscope? Sa tao. Tao nakikita.
Wala palang green, ano? Wala, puti lang pala. Puti, pula. Pero puti, hindi ko nakikita. platelet. Pag nasugatan ako, hindi ko nakikita yung puti. Hindi, Sa microscope. microscopic po sila. Pero yung green, wala talaga. Meron din mga nakikita yung kakaiba eh, no? Doc, tanong ko lang, ano ba ang dapat na inumin kong gamot? Kasi every 3 to 4 days akong dumudumi. Meron silang ilo-ilo. Opo. Well, depende rin yun. May mga tao na regular na treat. Parang makikita mo sa mukha niya, ay, naku, tao to, constipated ito. 3 to 4 days lang hindi dumudumi. May mga 3 to 4, 2 to 3 days. May mga ganong regular. Pero ang itsura ng dumi, hindi naman po matigas. Excuse me po sa mga late na naghahaponan. Kasi dapat ang pinakamahalaga rito yung quality ng pupo. May mga ganun po. May quality pa ng pupo, Dok, ha? May quality. Exactly. Anong itsura niya? Kung ang passage ba ng pupo niya ay talagang matigas, mahirap ilabas, at pag nailabas talagang... Tumulutang ba yan o nakalubog? Actually, nagbabara. Ganon. Sa iba, nagbabara dun sa CR. Constipated po yun. Constipated. Pero kung every 3 days or 2 days, dumudumi siya, pero maganda naman ng consistency, hindi yung matigas, hindi naman din no basa, maaring normal po yun sa ibang individual. Except lang dun sa talagang na talagang mga matitigas at mahirap ilabas. Siguro, yun po yung constipation. Kulang din siguro siya sa fiber siguro. Kulang number 1 sa fiber, tubig. maaring kulang sa tubig. At siyempre doon sa kinakain niya. Maaring din may mga supplement na pwedeng nakapagpapatigas like iron. Except, siyempre, yung mga kailangan, may mga... Sa mga buntis, di ba? Usually constipated. Pero may mga instances, kailangan talaga nila mag-take ng iron eh. So, kumbaga, sa doktor po, tinitimpla po yan eh. Nakakalabo rin ba ng mata ang constipation? O ano? Nakakalabo ng mata? Oh. Bakit lagi nakapikit? Wala, hindi ko alam. Hindi ko alam, tinatanong ko lang, Dok. Kung kasama yun. Hindi ko pa yata makakonect. Hindi kasi di ba kapag dumudumi, nahihirapan, parang hirap sa nakapikit halos. Mahirap. Wala na, nasabi ko lang. Okay. Chris, yung bisita mo lang ang nakakaalam ng kanilang contact number kasi napakabilis nilang magbigay ng number. Si Edwin ng Calambao, tamo si Edwin, ayan, pakidahan-dahan lang daw. Isama ko na rito, paano kung walang stock na malapit sa butika, pwede rin bang direct order sa Yamato? Yes, pwede po mag-direct order po. Sir Chris, balikan ko lang po yung about sa digestion po. One of the books we've read about squalene. Squalene in general po, it helps bring back the body's intestinal flora kung tawagin. Ngayon, nakakatulong yan sa marami nating clients. Unknown benefit yan. Siyempre, nahihiya kasi silang sabihin na mas gumanda po yung pagdumi nila with squalene. So, take po natin squalene S din po. I-repeat lang po namin yung numbers. 0920-533-4 po. 0920-533-4 and for Globe 0935-870-2500 po. 0935-870-2500 po. At dun sa mga, bumagal na to yung salita ko. Yung sa mga kaibigan natin na walang load at puro Facebook po, may pang-load sa internet. May Facebook page po tayo, facebook.com/brainvitamin, facebook.com/squalene.s at .glucosatin po for arthritis, Sir Chris. And one last time lang po, Sir Chris, ulitin ko lang po yung squalene S na spelling po. SQUALENE-S po. S. So, Alaisa, pwede bang umorder ng direkta sa Yamato kung wala rin sa kanilang lugar? Ayan po, opo, pwede po kayong mag-text lang po sa hotline numbers namin para po masagot namin yung questions nyo and para makapag-direct orders po kayo. Ang office po pala po namin ay sa Las Piñas po. Santa Cecilia Road po, Las Piñas po. Kasi po napakadami pong nagtatanong sa amin, no? Kung saan daw po ang office ng Yamato Enterprises po para po sa Squalene S na overall health po natin. Ang Deep Brain na para po sa ating mga brains, yung mga gustong tumalino pa, maging sharp ang memory, at ang glucosan din po na para po sa mga buto-buto po natin. Ayan, Sir Chris, i-greet ko rin po yung mga walang sawang sumusuporta po sa Yamato products po. Si Mr. Wilfredo Evangelista of Jensen and Sultan Kudarat and South Cotabato, Mr. Ben Cardinal of Bacolod, Sir Ramon Baguno and Miss Ching B of Lip Marketing. Available na rin po tayo sa Boyi Drugstore,
Stores, Farmasya ni Dog, South Star Drug, Rose Pharmacy at Mercury Drug po. Hello din po kay Sir June at Miss Glenda and Sir Joar of Sia Pharma Options po. Ayan, masyado akong mabilis magsalita, kaya iba yung dinig ko. Para sa mga walang sawa, akala ko walang asawa. Walang sawa pala. Okay, tama ba lahat ng mga sinabi nila, Marie? Tama. Ayan, ang napakadaldal ngayong gabi ni Marie, no? Hindi ko maintindihan kung bakit. Ang daming sinabi. Si Doc, maraming salamat. Pero alam ko mag-stay pa si Doc. Doc, yung clinic mo nga pala, saan nga yan? Ating clinic po ay sa De Los Santos Medical Center. At speaking of De Los Santos Medical Center, yung mga kaibigan po natin sa Department of Obstetrics and Gynecology will be holding their 11th postgraduate course sa March 20 and 21 po sa Crown Plaza, Manila Galleria. Yun po sa Ortigas. May mga kaukulang CME units po ito. Para dun po sa mga gustong mag-register, kindly call 723-0041 at magpa-connect lang po sa delivery room. Delivery room? Delivery room? Diretso na sa delivery room. Andun lahat po yung mga OB residents. Okay. Maraming salamat, Doc Mike. Thank you, Stacy and Eliza. At kay Marie, thank you so much. Pero hindi pa sila alis eh. Ako lang po ang pinalalaya sa programang ito dahil sila mag-stay hanggang alas 9. Makakasama po nila mga kaibigan mamaya, si Cheska Camille San Diego. Let me call you sweetheart. Yan ang kinakanta ngayon ni Cheska Camille San Diego. Nagniningning ang kanyang mga mata, ang kanyang face. Nagniningning, hindi ko po alam, siya na ang bahalang sumagot. Kung bakit ganyan ang mood ni Cheska Camille San Diego ngayon. Siya na po ang susunod mga kaibigan sa ngalan ng aming mga kaibigan dyan sa RHTV. Sa ngalan din po ni Het Del Moro na gulong-gulong isip ngayon. Sino kasama mo dyan, Het? Si Francis? Si Francis Ladroma, kasama din dyan. At syempre pa mga kaibigan, ang aming pinakamagandang kasama dyan ho sa News Center sa mga oras na ito. Jana Banana Abejero. Malamig kaya o mainit ang Valentine's kay Jana? Malalaman po natin yan sa mga susunod na araw. Paalam na po ako mga kaibigan. Ako po yung lingkod Chris Capulso. Abangan Lunas Extension makalipas ang ilang patalastas. Mga kalunas, tandaan, bawat karamdaman ay kayang lunasan. At para madagdagan pa ang kaalaman, manatili pa rin nakikinig dahil ang Lunas may extension na sa ilang saglit. Lunas Extension. Di biro maging nurse, dapat marunong sa sakit at marunong ding mag-alaga. Yun bang may malasakit? Kaya pagdating sa bath soap, hanap ko, tulad ko, lalo't may pamilya ako. Kaya ang gamit ko, Shield Bath Soap. Galit ito sa sakit na dulot ng germs. May antibacterial na pareho ng sa leading brand. At may malasakit sa skin dahil may Shea Butter Moisturizer. May malasakit din sa budget dahil super affordable. Kaya naman approved ito ng Philippine Nurses Association. Shield, galit sa sakit, may malasakit. ACS.
po natin sa buong Pilipinas sa Lunas Extension, 35 minutes after 8 in the evening. Kasama po Cheska San Diego. Pag-usapan natin ay tungkol po rin sa produkto po ng Yamato Enterprises. Ito naman po ay may kinalaman sa atin naman pong memorya.